Igan lusod na sa komite sa Kamara ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na nagbibigay kapangyarihan sa National Food Authority na muling magbenta ng bigas sa mga palengke. Live mula sa Maynila, may unang balita si James. James! Gang, good morning. Para doon sa mga nakausap ko na mga mamimili ay pabor naman sila kung sakaling ibabalik na at maibenta sa mga pamilihan yung NFA rice. Pero iisa lamang yung hiling nila. Sana raw mas maganda yung kalidad nito. Naglalaro sa 49 pesos hanggang 64 pesos ang kada kilo ng local rice sa pwestong ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Ang imported rice naman, 55 pesos hanggang 64 pesos per kilo depende sa klase. Yung sa supplier namin, ganun pa rin eh. Di pa rin bumababa eh. Kung mababa, di mababa rin sana. Ano pinakamabenta usually sa inyo? Mabenta sa amin yung mababa ngayon, 48, 49. Yan ang mababa ngayon. Kasi yun lang ang kayang bilhin ng tao ngayon. Kahapon inaprobahan ng House Committee on Agriculture and Food ang panukalang batas na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law. Kabilang sa mga amyenda ang pagbabalik sa National Food Authority o NFA ng kapangyarihang magbenta ng bigas sa mga palengke at sa mga piling pagkakataon ay makapag-angkat nito. Sa panukala kapag may emergency, gaya ngayong humigit kumulang 60 pesos ang kada kilo ng bigas, pwedeng magbenta ang NFA ng bigas sa mga palengke. Si Erwin 5 beses na nakabili noon ng NFA rice. Pabor naman siyang maibalik ito sa mga pamilihan. Siguro okay lang basta yung amoy, yung quality ng bigas, okay. Oo. Pero kung halimbawang ang amoy na naman, parang hindi mo malaman, parang nabubulok, wag na lang. Oo. Magtsatsaga ka na lang. Magtsatsaga na lang dito kahit mahal. Ganyan din ang pananaw ng iba pang mamimili na amin nakausap. Malaking bagay daw ang mas murang bigas, lalo pat mataas ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kung may babalik, di mabuti po para makamura naman po kami sa mga bilihin. Pero sana hindi naman gano'n may amoy. Yun lang po sana ang hinihiling namin. Sana mas mababa, tas hindi naman masyadong maamoy. Sabihin kahit paano, makakain naman, hindi porket NFA baka naman hindi na makain. Samantala para naman sa sinag o samahang industriya ng agrikultura, posibleng malaki daw ang epekto nito sa mga magsasaka itong panukalang batas na ito dahil posibleng ang gawin ng mga magsasaka ay masyadong ibaba yung farm gate price para lang maibenta ang kanilang ani. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.